wala namang tao. Isang beses lang kaya, musika, sa loob ng malaking mansyon. Ang kasambahay na si Mila lamang ang nag-isa. Nanginginig ang dulo ng kanyang gadaliri. Dahan-dahan niyang kinuha ang biolin. Sa sandaling idinampi niya ang arko sa mga kuwerdas. Isang malamyos na tunog ang pumuno sa sala. Sakto sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang mag-asawang Don Ricardo at Senyora Isabella. Natihilan sila sa paglakad. Nanlaki ang kanilang mga mata. Ang tinutuktok ni Mila, iyon ang mismong himik na araw-araw na sinasanay ng kanilang anak na nawala, 20 taon na ang nakalipas. Biglang namutla ang mga mukha ng mag-asawa. May kung anong natutulog sa kaibuturan ng kanilang mga puso ang biglang nagising. Ano nga bang lihim ang itinatago ng siyong ito? At sino nga ba si Mila? Bago magsimula, pindutin ang subscribe at like at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood para mapuno ng biyaya ang inyong lugar. Alas 5:30 ng umaga, nagising si Mila sa tunog ng kanyang alarm. Nasa maliit na silid siya sa dulo ng ikatlong palapag ng mansyon. Makitid ang bintana at mababa ang kisame. Ito ang silid para sa mga kasambahay. Bumangon si Mila mula sa kanyang higaan. Mabigat ang kanyang pakiramdam. Hindi na naman siya nakatulog ng maayos kagabi. Sa harap ng lababo, tinitigan ni Mila ang kanyang sarili sa salamin. Maitim ang ilalim ng kanyang mata. Sa edad na 24, mukha na siyang pagod. Nagilamos si Mila ng malamig na tubig. Ang lamig nito ay tila gumising sa kanyang diwa. Habang isinuswat ang kanyang uniforme, napatingin si Mila sa ibabaw ng kanyang mesa. Nandun ang resibo ng bayarin sa ospital nung nakaraang buwan, 3,500 piso. Malit na halaga para sa iba, pero malaking pera na ito para kay Mila. Ang sahod na natatanggap niya sa bahay na ito ay 8,000 piso kada buwan. Dahil may libreng pakay na tirahan, mas mababa ito kumpara sa ibang kasambahay. Pagkatapos, ibawas ang pambayad sa cellphone at pamasahe, halos 5,000 piso na lang ang natitira. Ang perang iyon ang ginagamit niya para bayaran ang utang niya sa pag-aral noong nasa bahay ampunan pa siya. 5,000 piso kada buwan at 6 na buwan pa ang natitira. Kulang na naman ang budget ngayong buwan, bulong ni Mila sa sarili. Kahit gusto niyang magpatingin sa doktor, tinitiis na lang niya nang hihinayang siya sa pera. Nung nakaraang linggo, may lagnat siya pero tinis niya sa pamamagitan ng gamot na nabibili sa botika. Naalala ni Mila ang bahay ampunan. Nung umalis siya sa edad na 18, sinabing madring namamahala, "Mila, may utang ka pa para sa pag-aral at magagastusin mo dito. Hindi naman kailangang madaliin, dahan-dahan mo lang bayaran." Pero para kay Mila, kailangan niyang madaliin. Ayaw niyang mabuhay ng may utang. Gusto niyang mabayaran ito agad at maging malaya. Inayos ni Mila ang kanyang uniforme at lumabas ng silid. Tahimik ang pasilyo. Ang kasama niyang kasambahay na si Elena ay tulog pa. Bumaba siya sa kusina sa unang palapag. Kailangan niyang ihanda ang almusal nina Don Ricardo at Senyora Isabella. Binuksan niya ang ref at kinuha ang mga sangkap. Mabilis at tiyak ang bawat galaw ni Mila. 3 taon na niyang hinahava ang parehong bagay tuwing umaga. Alas 7 na umaga, handa na ang mesa. Sinimulan ni Mila ang paglilinis ng sala. Malawak at marangya ang sala. Puting marmol na sahig, matataas na kisame at mamahaling makasangkapan. Isang mundong napakalayo sa kinagisnan ni Mila. Lumuhod siya at sinimulang magpunas ng sahig. Bawat sulok ay masusi niyang nililinis. Bigla siyang napaangat ng tingin sa isang sulok ng sala. Nakita niya ang isang itim na lalagyan ng biolin. Napahinto si Mila. Palagi namang nandun ang lalagyan. Pero ngayon lang ito tila tumatawag sa kanyang pansin. Huwag na huwag mong gagalawin yan. Iyon ang sinabi ni Mang Cesar, ang matagal ng katiwala ng pamilya nung unang araw niya. Matigas at walang bahit ng pakbibiro ang boses nito.
Ang biolin sa sala ay si Senyora lang ang pwedeng humawak. Kahit sa paglilinis, iwasan mo ang lugar na yan. Huwag ka nang magtanong kung bakit. 3 taon nang sinusunod ni Mila ang patakarang iyon. Ngunit minsan, nakikita niya si Senyora na binubuksan ang lalagyan. Sa tuwing gagawin niya iyon, malungkot ang itsura ni Senyora. Nanginginig ang mga daliri nito habang hinahaplos ang biolin. Ibinaba ni Mila ang kanyang tingin at nagpatuloy sa pagpupunas. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, may kakaibang puwersang humihila sa kanya. Isang damdaming hindi niya may paliwanag. 8:00, bumaba ang mag-asawa para mag-almusal. Yumuko si Mila at bumati. Magandang umaga po. Tumango lang si Don Ricardo at umupo. Tahimik ding umupo si Senyora. Nagsimula silang kumain ng walang imikan. Mula sa kusina, nahugas ng pinggan si Mila habang nakikinig. Mahina niyang narinig ang usapan ng mag-asawa. Mahal, kailangan mong pumunta sa ospital ngayon. Di ba? Sabi ni Don Ricardo. Tumango si Senyora. Oo, may check-up ako mamayang umaga. Napahinto si Mila sa paghuhugas. Alam niyang madalas magpatingin si Senyora sa ospital nitong mga nakaraang araw. Narinig niya ito kay Elena. May sakit daw ito sa puso. Pagkatapos kumain, nahanda nang umalis ang mag-asawa. Hinihintay na sila na sasakyan na inihanda ni Mang Cesar. Mila, hindi mo na kailangang maghanda ng tanghalian, gabi na kami makakauwi. Opo, sige po. Yumuko si Mila bilang tugon. Umalis na ang mag-asawa. Sumama rin si Mang Cesar para ipayos ang sasakyan. Naging tahimik ang buong bahay. Si Elena naman ay sumama kay Senyora sa ospital, kaya si Mila na lang ang naiwan. Tinapos ni Mila ang paglilikpit sa kusina at bumalik sa sala. Mas maliwanag na ang sikat ng araw. Isang mainit na sikat ng araw ng Nobyembre. Muling napadako ang tingin ni Mila sa lalagyan ng biolin. Kusang naglakad ang kanyang maba patungo roon. Isang beses lang. Titignan ko lang. Lumuhod si Mila sa harap ng lalagyan. Dumampi ang dulong ang kanyang daliri sa kandado. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Klik! Bumukas ang kandado. Dahan-dahang itinaas ni Mila ang takip. Isang kulay kapeng biolin ang bumungat sa kanya. Ang makintab na ibabaw nito ay kumikinang sa sikat na araw. Iniabot ni Mila ang kanyang kamay. Sa sandaling buhatin niya ang biolin, isang kakaibang pamilyaridad ang bumalot sa kanyang buong katawan. Kinuha niya ang arko. Kusang pumwesto ang kanyang nga daliri. Hindi niya ito pinag-aralan, pero tila naalala ng kanyang nga kamay. Inilagay ni Mila ang biolin sa kanyang balikat. Automatikong nabuo ang tamang postura, idinikit niya ang arko sa mga kuwerdas at dahan-dahan niya itong iginuhit. Tumunok ang unang nota, nanlaki ang mamata ni Mila. Hindi tumigil ang kanyang makamay sa paggalaw. Walang piyesa, hindi pinag-aralan, pero perpekto siyang tumutugtok. Malungkot at maganda ang himig. Dumaloy ito at pinuno ang buong sala. Sakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Napahinto si Mila sa pagtuktok. Paglingon niya, nakatayo sa may pinto sina Don Ricardo at Senyora Isabela. Hindi sila makagalaw, nakatitik lang kay Mila. Namumutla ang kanilang mga mukha. Tila hihimatayin si Mila. Nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang arko. Humakbang si Don Ricardo. Puno ngang pagkabigla ang kanyang nga mata. Papasensya na po, nanginginig na sabi ni Mila. Ngunit hindi na niya naituloy ang sasabihin. Napahawak si Senyora sa pader para suportahan ang sarili. Nanginginig ang kanyang makalabi. Naging mabigat ang hangin sa sala. Isang bagay na 20 taong natutulog ang muling nagigising. Matagal na nakatayo si Don Ricardo habang nakatingin kay Mila. Sinuri ng kanyang mga mata ang biolin na hawak ni Mila, ang kamay na may hawak sa arko at ang anggulo ng kanyang balikat. Dahan-dahang naglakad si Senyora patungo sa sofa. Tila nanlalambot ang kanyang matuhod nang umupo siya. Nanginginig ang kanyang kamay na nakahawak sa dibdib. Mila,
Mahinang tawag ni Don Ricardo. Ibinaba ni Mila ang biolin at yumuko. Pasensya na po. Nilabak ko po ang. Natuto ka na bang tumuktok ng biolin? Tanong ni Don Ricardo. Maingat ang kanyang boses, ngunit may panginginig. Hindi po, kahit minsan po ay hindi ako nag-aral, mahinang sagot ni Mila. Nanlalamig ang dulo ng kanyang daliri. Nagalinlangan ang tinghin ni Don Ricardo. Lumingon siya kay senyora. Nakatingin din ito kay Mila, kinakagat ang labi. Sakto namang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Mang Cesar. Nakita niya ang sitwasyon sa sala at nanigas ang kanyang mukha. Anong nangyayari dito? Umalingaw-ngaw ang boses ni Mang Cesar sa sala. Napaurong si Mila. Mila, ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Huwag na huwag mong gagalawin ang biolin. Lumapit si Mang Cesar kay Mila. May halong galit ang kanyang boses, ngunit sa likod ng galit na iyon, may nakatagong kakaibang kaba. Cesar, itinaas ni Don Ricardo ang kamay para pigilan ito. Umurong si Mang Cesar, nanginginig ang ngalabi. Mila, magpahinga ka na muna sa kwarto mo, sabi ni Don Ricardo. Yumuko si Mila at umalis sa sala. Nanginginig ang kanyang binti habang naglalakad sa pasilyo. Mabigat ang mga hakbang ni Mila paakyat sa ikatlong palapag. Humihingal siya. Isinara niya ang pinto at umupo sa kama, huminga ng malalim. Nanginginig pa rin ang dulo ng kanyang daliri. Bakit ko ginawa? Yon, bulong ni Mila. Hindi niya alam kung bakit niya sinuwi ang utos. Ang alam lang niya, sa sandaling hawakan niya ang biolin, tila naalala ito ng kanyang buong katawan. Itinaas ni Mila ang kanyang ulo at nilibot ang tingin sa silid. Isang maliit na kama, lumang mesa at lumang aparador. 3 taon na siyang nakatira sa silid na ito pero hindi pa niya ito napansin ng maigi. Sa ibabawng mesa, nakalagay ang resibo ng bayarin sa ospital. 3,500 piso. Napabuntong hininga si Mila at inilagay ang resibo sa drawer. Habang binubuksan ang drawer, napahinto ang kamay ni Mila. Sa pinakalob ng drawer, may isang maliit na kahon na puno ng alikabok. Kinuha ni Mila ang kahon. Nandun na ito mula pa noong lumipat siya. Hindi niya ito binuksan kahit minsan. Pagbukas niya natakip, isang manipis na silver na kwintas ang nakalagay. May maliit itong pendant na hugis nota. Napahinto ang kamay ni Mila. Nanlaki ang kanyang mata. Kapareho nito ang sa akin. Kinuha ni Mila ang kwintas sa kanyang lik. Iyon lang ang tanging bagay na dala niya mula sa bahay ampunan. Nang paktabihin niya ang 2 kwintas, halos makapareho ang disenyo. Ang pagkakaiba lang ay bahagyang kupas na ang isa. Napigil ni Mila ang kanyang hininga. May kung anong bumaliktad sa kanyang dibdib. Bakit may kaparehong kwintas sa silid na ito? Inilagay ni Mila ang 2 kwintas sa kanyang palad at matagal na tinitigan. Nagagulo ang kanyang isip. Samantala, sa sala, mag-isang nakaupo si Senyora Isabela sa sofa. Nakatitik siya sa lalagyan ng biolin. Nanginginihang dulo ng kanyang madaliri. Tahimik na pumasok si Don Ricardo sa sala. Umupo siya sa tabi ng asawa at nagsalita. Mahal, alam mo ba ang tinutuktok ni Mila? O mahinang sagot ni Senyora. Paus ang kanyang boses. Iyon ang kantang araw-araw na tinutuktok ng ating Chelina. Tumango si Don Ricardo. Namumula na rin ang gilid ng kanyang mata at ang postura ni Mila sa pahawak ng biolin, pati ang ugali niyang bahagyang ikiling ang balikat pakanan. Maaring nakataon lang, umiling si Senyora, ngunit walang kasiguraduhan sa kanyang boses. Sa halip, mas nangingibabaw ang takot. Hinawakan ni Don Ricardo ang kamay ng asawa. Nanlalamig din ang kanyang kamay. Mahal, ano ang resulta ng check-up mo kanina? Nanahimik sandali si Senyora at mahina siyang sumagot. Kailangan daw dagdagan ang gamot ko. Lumalala raw ang arrhythmia ko. Dumilim ang mukha ni Don Ricardo.
Sa loob ng 20 taon na pamumuhay sa kalungkutan dahil sa pagkawala ng anak, humina ng husto ang puso nito. Huwag kang magpagod. Kung inirekomenda ng doktor na ma-confine ka, kailangan mong sumunod. Ayoko, gusto kong manatili sa bahay. Umiling si Senyora. Muli niyang tiningnan ang lalagyan ng biolin. Paano kung si Mila talaga? Hindi na natapos ni Senyora ang kanyang sasabihin, hindi rin sumagot si Don Ricardo. Nanatili silang nakaupo ng tahimik. Alas 7 gabi, umakyat si Elena sa ikatlong palapag. Kumatok siya sa pinto ni Mila. Mila, ako to. Mabilis na isinilit ni Mila ang kwintas sa drawer at binuksan ang pinto. Pumasok si Elena na may nag-aalalang muka. Okay ka lang? Pinagalitan ka raw ng husto ni Mang Cesar. O okay lang ako, tumango si Mila, umupo si Elena sa tabi ni Mila at maingat na nagtanong. Pero Mila, toto ba, hindi ka talaga marunong magbiolin o kahit minsan? Paano mo nagawang tumuktok ng ganon ka-natural? Sobrang nagulat daw sina Don Ricardo at Senyora. Hindi makasagot si Mila dahil kahit siya ay hindi alam ang sagot, tila naalala lang ito ng kanyang kamay. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Mila. Nanlalamig ang mangga ito. Mila, may napansin ka bang kakaiba sa bahay na to? Anong ibig mong sabihin? Si Senyora, tuwing pinupunasan niya yung biolin, umiyak siya. At si Don Ricardo, bihira lang pumasok sa sala, parang may kung ano. Tumango si Mila, siya man ay nakakaramdam ng ganong pakiramdam. Nag-atubili sandali si Elena bago magsalita. Narinig ko, may anak daw sila dati, pero nawala nung bata pa. Nanlaki ang mamata ni Mila. Tumagos sa puso niya ang sinabi ni Elena. Tumutuktok daw yon ng biolin. Sa sala. At itong kwarto na to, lumingalinga si Elena sa paligid, kwarto daw niya dati to. Ginawa lang na kwarto ng kasambahay. Napigil ni Mila ang kanyang hininga. Kinilabutan ang buong katawan niya. Matagal silang nanahimik na magkatabi. Tahimik ang silit, ngunit sa katahimikang iyon, naglalakbay ang mabibigat na tanong. Tumayo si Elena at marahang tinapik ang balikat ni Mila. Gusto mong bumaba para maghapunan? Sabay na tayo. Sige, susunod ako. Pagkalis ni Elena, muling binuksan ni Mila ang drawer. Kinuha niya ang 2 kwintas at hinawakan. Kaninong kwarto, batu dati, bulong ni Mila. Walang sagot, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kung anong dahan-dahang gumagala. Ang buong bahay, na may bitbit na lihim na hindi masabi, ay dahan-dahang lumulubog sa kadiliman ng gabi. Lampas alas 11 ng gabi pero nakabukas pa rin ang ilaw sa silid ng mag-asawa. Magkatabi silang nakaupo sa kama. Unang nagsalita si Don Ricardo, mababa at maingat ang kanyang boses. Mahal, sa tingin ko, kailangan nating mas kilalanin si Mila. Hindi tumango si Senyora. Nakakuyom lang ang kanyang makamay sa ibabaw ng kanyang matuhod. 20 taon na ang nakalipas. Kailangan na nating tanggapin. Pero ang tinuktok ni Mila kanina, naputol ang sasabihin ni Don Ricardo. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang mga mata. Dahan-dahang itinaas ni Senyora ang kanyang ulo. May namumuong luha sa kanyang mamata. Iyon ang kantang tinutuktok ni Chelina araw-araw mula noong 4 na taong gulang siya. Ako ang bumili ng piyesa at sinanay niya iyon hanggang sa makabisado niya. Tumango si Don Ricardo. Sariwa pa rin sa alaala niya ang mga iyon, pati ang postura niya sa paghawak ng biolin at ang ugali niyang ikiling ang balikat pakanan, parehong-pareho. Maaring nagkataon lang, mahinang sabi ni Senyora. Ngunit walang kasiguraduhan sa kanyang boses. Sa halip, mas nangingibabaw ang takot. Hinawakan ni Don Ricardo ang kamay ng asawa. Nanlalamig din ito. Mahal, ano ang sinabi ng doktor kanina? Nanahimik sandali si Senyora at mahina siyang sumagot. Inirekomenda niya na ma-confine ako. Lumalala na raw ang arrhythmia ko at hindi na kayang gamot lang. Nanigas ang mukha ni Don Ricardo.
Umiling si senyora at nagpatuloy, pero ayokong ma-confine. Ayokong nakahiga lang sa kama sa ospital nang hindi pa nahahanap si Chelina. Anong sinasabi mo? Mas mahalaga ang kalusugan mo. Alam mo rin yan, nanginginig ang boses ni senyora. Tumulo ang luha sa kanyang mapiski. Hindi man sabihin ng doktor kung gaano katagal na lang ang natitira sa akin. Alam ko sa mga tingin niya. Kaya lalo kung gustong mahanap si Chelina. Bago ako mamatay, niyakap ni Don Ricardo ang asawa. Nanginginig din ang kanyang nga balikat. Matagal silang makayakap ng tahimik. Ang 20 taong kalungkutan ay pumuno sa silid. Dahan-dahang kumala si senyora. Kung sana hindi ko lang siya iniwan sandali nun, hindi mo kasalanan. Hindi, kasalanan ko. Paus ang boses ni senyora. Naalala niya ang araw na iyon, 20 taon na ang nakalipas. Bandang 3:00 ng hapon, tumutuktok ngang biolin si Chelina sa sala. Umakyat sandali si senyora sa ikalawang palapag para sagutin ang isang tawag. Wala pang 10 minuto. Pagbaba niya, ang biolin na lang ang nasa sahig. Wala na si Chelina. Hinanap ni senyora ang anak sa buong bahay. Binuksan niya ang bawat silid, tinakbo ang hardin, pero wala ang bata, bukas ang gate sa labas. Iniwan itong bukas sandali ni Mang Cesar para tanggapin ang isang delivery. Chelina, tumagbo, si senyora palabas NG, kalsada. Sumigaw siya hanggang sa mamaos. Ngunit walang sumasagot. Dumating ang mga pulis, sinuri ang CCTV, pero walang lead. Ganon na lang nawala ang bata. 20 taon na akong hindi nakakatulog ng mahimbing, sabi ni senyora. Hinaplos ni Don Ricardo ang likod ng asawa. Ako rin. Kahit nasa trabaho, si Chelina pa rin ang laging nasa isip ko. Tumingin sila sa bintana. Punong bituin ang kalangitan. Samantala, sa kanyang silid, hindi makatulog si Mang Cesar. Binuksan niya ang bintana at nilanghap ang hangin ng gabi. Nanginginig ang dulo ng kanyang nga daliri. 7 minuto lang naman, bulong ni Mang Cesar. Noong araw na iyon, nakikipag-usap siya sa delivery man sa labas ng gate kaya sandali siyang nawala. Pagbalik niya, biolin na lang ang nasa sala at wala na si Chelina. Mula nun, hindi na napatawad ni Mang Cesar ang kanyang sarili. Hindi man siya direktang sinisi ng mag-asawa na buhay siya sa bigat ng kanyang konsensya. Hindi aksidente na alam ni Mila ang kantang yon, na ngit-ngit ang mangipin ni Mang Cesar. Kung si Mila nga si Chelina, mabubunyah muli ang pagkakamali niya 20 taon na ang nakalipas. Kinilabutan siya sa takot. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa. May isang lumang sobrang nakalagay doon. Kopyang report na isinumite niya sa pulis nung nawala si Chelina. Kinuha ni Mang Cesar ang sobre at matagal na tinitigan. Nanginginig ang kanyang kamay. Kailangan ko na bang itapon to? Mahina at nanginginig ang kanyang boses. Ngunit ibinalik din niya ang sobre sa drawer at umiling. Sa silid ni Milasa, ikatlong palapak, nakabukas pa rin ang ilaw. Nakaupo si Mila sa kama, hawak ang 2 kuwintas sa kanyang palat. Bakit makapareho? Bulong niya. Ang kuwintas na pagari niya ay bigay ng madre sa bahay ampunan. Suot mo na to pagdating mo rito, sabi nito. Pero may kapareho rin sa drawer ng silid na ito. Sobrang makamukha para sabihing nakataon lang. Naalala ni Mila ang itsura nina Don Ricardo at senyora. Tila may kinukumpirma sila sa mga tingin nila. Kinabahan siya. Tok-tok, may kumatok sa pinto. Mabilis na isinilit ni Mila ang kwintas sa drawer at tumayo. Mila, si Elena to. Narinig niya ang boses ni Elena mula sa labas. Binuksan ni Mila ang pinto. Pumasok si Elena at sinuri ang mukha ni Mila. Punong ng pag-alala ang kanyang nga mata. Gising ka pa? Okay ka lang ba? O, hindi lang ako makatulog. Umupo si Elena sa tabi ni Mila at maingat na nagtanong. Mila, may naramdaman ka ba nung tumutugtok kang biolin kanina? Hindi makasagot si Mila dahil kahit siya ay hindi alam. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Mila. Nanlalamig ito.
Mila, alam mo, sobrang hina ng kalusugan ni Senyora dahil sa puso niya madalas siyang nasa ospital. Kanina, inirekomenda na naman siyang ma-confine. Nanlaki ang mga mata ni Mila. Nagpatuloy si Elena. Pero tumanggi si Senyora. Sabi niya hindi siya pwedeng ma-ospital hanggat hindi niya nahahanap ang anak niya. Napigil ni Mila ang kanyang hininga, sumikip ang kanyang dibdib. Nahihirapan na pala si Senyora. 20 taon niyang dinala ang lungkot ng pagkawala ng anak. Isipin mo na lang kung gaano kasakit yon. Napabuntong hininga si Elena at tinapik ang balikat ni Mila. Nagulat ka rin siguro kanina. Magbahinga ka na. Bukas na lang tayo ulit mag-usap. Pagkalis ni Elena, naiwan na namang mag-isa si Mila. Tahimik ang silid pero magulo ang kanyang isip. Binuksan ni Mila ang bintana, dumampi ang hangin ng gabi sa kanyang mukha. Kumikinang ang mabituin sa langit. Sino ba talaga ako? Bulong ni Mila. Sa loob ng 24 na taon, hindi niya alam ang kanyang pagkatao. Kung sino ang mga magulang niya, saan siya galing, bakit siya iniwan sa harap ng bahay ampunan, at ang kakaibang pamilyaridad na naramdaman niya noong tumugtog siya na biolin. Ang himig na tila naalala na kanyang magakamay. Lahat ay isang misteryo, pero kasabay nito, tila may mga pirasong dahan-dahang nakakabit-kabit. Isinara ni Mila ang bintana at humiga. Ipinikit niya ang mata pero hindi siya dinalaw ngantok. Ang buong bahay na may bitbit na lihim ay dahan-dahang lumulubog sa kadiliman ng gabi at ang lihim na iyon, dahan-dahan ngunit tiyak, ay nagsisimula ng lumitaw. Sumilip ang sikat ng araw sa sala. Gayang dati, naghahanda si Milang almusal. Pumasok si Senyora sa kusina. Natigilan ito nang makita si Mila. Sariwa pa rin ang nangyari kahapon. Mila, maupo ka muna sandali. Malambing ang boses ni Senyora. Maingat na umupo si Mila. Umupo si Senyora sa tapat niya at dahan-dahang nagsalita. Tungkol kahapon, hindi tayo nakapag-usap ng mayos dahil sa gulat. Okay ka lang ba? Opo, pasensya na po. Yumuko si Mila. Tumingin si Senyora sa kamay ni Mila. Ang kaliwang kamay na kukunin sana ang tasa. Dun, napako ang tingin ni Senyora. Sa likod ng palasingsingan ni Mila, may maliit na peklat. Malabo na, pero kitang-kita pa rin. Namutla ang mukha ni Senyora. Pinigil niya ang hininga at dahan-dahang sinuri ang kamay ni Mila. Mila, kailan mo nakuha ang peklat na yan? Ito po, hindi ko po alam. Nandiyan na po yan bago paman ako makaisip. Tiningnan ni Mila ang likod ng kanyang kamay. Dahil bata pa lang siya ay nandun na yon. Hindi na niya pinansin. Nanginginig ang kamay ni Senyora. Kinagat niya ang labi at ipinikit ang mga mata. 20 taon na ang nakalipas. May kaparehong peklat si Chelina sa parehong lugar. Isang peklat na nakuha niya noong 3 taong gulang siya nang mapaso sa mainit na tubig. Hindi malilimutan ni Senyora ang araw na iyon, ang pagdala niya sa anak sa ospital, ang paglalagay ng gamot sa maliit nitong kamay. Senyora, okay lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Mila. Tumango si Senyora at tumayo. Okay lang, akyat lang ako sandali sa kwarto. Nagtungo si Senyora sa kanyang silid. Sa pasilyo, nakasalubong niya si Don Ricardo. Mahal, anong nangyari? May peklat sa kamay ni Mila. Sa parehong lugar kung nasaan ang peklat ni Chelina. Nanigas ang mukha ni Don Ricardo. Wala siyang sinabi at hinawakan ang balikat ng asawa. Sigurado ka ba? Oo, siguradong sigurado ako. Matagal silang nakatayo sa pasilyo ng walang imikan. Naging mabigat ang hangin. 10:00 ng umaga, may appointment na naman si Senyora sa ospital. Naghahanda si Elena para samahan siya. Senyora, handa na po ang sasakyan, sabi ni Mang Cesar mula sa pinto. Tumango si Senyora at kinuha ang kanyang bag. Hinatid siya nga asawa at mahinang nagsalita. Makinig kang mabuti sa resulta ng test mo ngayon. Kung kailangan mong ma-confine, alam mo na. Tumingin si Senyora sa asawa. Matigas ang kanyang tingin.
Hindi ako magpapakonfine hanggat hindi ko nahahanap si Selina. Lumabas si Senyora. Inalalayan siya ni Elena pasakay sa kotse. Bandang tanghali, tinawag ni Don Ricardo si Mila sa sala. Pumasok si Mila na kinakabahan. Mila, maupo ka. Maingat na umupo si Mila sa dulong sofa. Tumingin si Don Ricardo sa kanya at dahan-dahang naksalita. Kahapon, nakita kitang tumuktok ng biolin. Yumuko si Mila. Nagipatuloy si Don Ricardo. Ang gipostura mo, parang gipropesyonal. Lalo na yung ugali mong ikiling ang balikat pakanan. Hindi sumagot si Mila. Hindi rin niya alam na may ganun siyang ugali. Huminga ng malalim si Don Ricardo. May halo-halong emosyon sa kanyang mamata. Narinig ko na galing ka sa bahay ampunan. Opo, tama po. Naalala mo ba kung saan ka nanggaling? Umiling si Mila. Sinabi rin ng madre sa ampunan na hindi nito alam ang kanyang pinagmulan. Matagal na tinitigan ni Don Ricardo si Mila at maingat siyang nagtanong, mayroon ka bang anumang gamit tulad ng kuwintas na minana mo? Kusang napahawak si Mila sa kanyang lig. Hindi niya suot ang kuwintas ngayon pero palagi niya itong suot. Opo, isang kuwintas na may pendan na hugis nota. Sabi pong madre sa ampunan, suot ko na raw po iyon pagdating ko. Nanlaki ang nga mata ni Don Ricardo. Nanahimik siya sandali bago magsalita. Mila, maari ko bang makita ang kuwintas na yon? Tumango si Mila at tumayo. Umakyat siya sa kanyang silid sa ikatlong palapag at binuksan ang drawer. Magkatabi ang dalawang kuwintas. Kinuha ni Mila ang isa na sa kanya at bumaba sa sala. Ibinigay niya ito kay Don Ricardo. Kinuha ni Don Ricardo ang kuwintas at matagal na tinitigan. Nanginginig ang kanyang kamay. Sakto namang dumating sina Senyora at Elena mula sa ospital. Pagod ang itsura ni Senyora pagpasok sa sala. Mahal, nakabalik na pala kayo. Sa lubong ni Don Ricardo, tumango si Senyora at umupo sa sofa. Mamaya na natin pag-usapan ang resulta ng test. Pagod ang boses ni Senyora. Nakita niya ang hawak ng asawa. Ano yan? Kuwintas ni Mila. Kinuha ni Senyora ang kuwintas. Nanlaki ang kanyang mamata. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Ito kay Celinato. Nanginginig ang boses ni Senyora. Muling tiningnan ni Don Ricardo ang kuwintas. Lumapit si Elena. Pagkakita sa kuwintas, nagsalita ito. Nung nakarangtan po, habang naklilihpit ako sa bodega, may nakita akong ganitong kuwintas. Nasa kahon po nga gamit ni Selina. Lumingon si Senyora kay Elena. Naalala ni Elena ang nangyari at dahan-dahang nagsalita. Sinabi niyo pangako nun na dalawa yan para sa inyo at sa anak niyo. Tumango si Senyora. Nangingini ang boses. Tama, pinagawag ko yan para sa unang karawan ni Celina. Isa para sa kanya, isa para sa akin. Dalawa lang ang ginawa sa buong mundo. Tiningnan ni Mila ang kanyang kuwintas. Nanlalamig ang dulo ng kanyang nga daliri. Maingat na nagtanong si Don Ricardo. Kung ganun, nasaan ang kuwintas mo ngayon? Hindi ko na naswot ang sa akin mula nung nawala si Celina. Nasa drawer lang siguro. Yon, tumayo si Senyora at umakyat sa ikatlong palapag. Maya-maya, bumalik siyang may dalang maliit na kahon. Binuksan niya ito at isa pang kuwintas ang lumabas. Dalawang kuwintas ang nakalatag sa mesa. Magkaparehong makapareho. Ang kuwintas na hawak mo, Mila, iyan ang laging suot ni Celina. Humina ang boses ni Senyora. Tumingin siya kay Mila. Tila hihimatayin si Mila. Ang dalawang kuwintas, ang paklat sa kamay, ang pagtuktok ng biolin. Lahat ay nakakaugnay na. Naging tahimik ang sala. Ngunit sa katahimikang iyon, ang katotohanang 20 taong nakabaon ay dahan-dahang lumilitaw. Nang gabing iyon, kakaiba ang katahimikan sa bahay. Hindi lumalabas ang mag-asawa sa kanilang silid. Si Mila naman ay nakakandado sa kanyang kwarto. Sa kanyang silid, binuksan ni Mang Cesar ang drawer. Nakita niya ang lumang sobre.
Kopya ng report na isinumite niya sa pulis 20 taon na ang nakalipas. Kinuha niya ang sobra, nanginginig ang dulo ng kanyang mga daliri. Kailangan ko tong itapon, bulong ni Mang Cesar. Kung si Mila nga si Chelina at lumabas ang record na ito, siguradong mabubunyag ang kanyang nakaraan. Inilagay ni Mang Cesar ang sobra sa loob ng kanyang damit. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Madilim ang pasilyo. Tulog na ang lahat. Naktungo siya sa study room sa unang palapag. Sa sulok nito, may isang lumang paper shredder. Walang ilaw, tumayo si Mang Cesar sa harap ng shredder. Nang kukunin na niya ang nga dokumento mula sa sobre, may narinig siyang nga yabag sa pasilyo. Nanigas si Mang Cesar. Bumukas ang pintong study room. Lumitaw si Mila. Mang Cesar, kukuha sana ng tubig si Mila. Nagulat siya nang makita si Mang Cesar sa madilim na study room. Mila, bakit gising ka pa? Nanginginig ang boses ni Mang Cesar. Nakita ni Mila ang hawak nito. Ano po yan? Wala to. Malumang papel lang. Itinago ni Mang Cesar ang nga dokumento sa kanyang likod. Lalo siyang nanginig. Lumapit si Mila. Umatras si Mang Cesar. Mang Cesar, may kinalaman po ba yan sa akin? Maingat na tanong ni Mila. Hindi makasagot si Mang Cesar. Nagsimula siyang pagpawisan. Pakita niyo po sa akin. Iniabot ni Mila ang kamay. Umiling si Mang Cesar at lalong hinikpitan ang hawak sa mga dokumento. Biglang bumukas ang ilaw sa pasilyo. Pababang hagdan si Don Ricardo. Anong nangyayari? Pumasok ang boses ni Don Ricardo sa study room na mutla si Mang Cesar. Pumasok si Don Ricardo at nakita ang hawak ni Mang Cesar. Cesar, ano yan? Don Ricardo, ito po ay, hindi na natuloy ni Mang Cesar ang sasabihin. Iniabot ni Don Ricardo ang kamay. Ipakita mo sa akin, nagatubili si Mang Cesar. Sa huli, ibinigay niya ang mga dokumento. Binuksan ni Don Ricardo ang mga papel at sinimulang basahin. Unti-unting nanigas ang kanyang mukha. Ito ang report nung nawala siya 20 taon na ang nakalipas. Opo, bakit mo ito inilabas ngayon? Mababa at mabigat ang boses ni Don Ricardo. Yumuko si Mang Cesar. Pasensya na po. Ako po ay, tinatangka mo bang itago? Hindi na sumagot si Mang Cesar sa tanong. Nanginginig ang kanyang nga balikat. Tumingin si Mila sa dalawa. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Lumingon siya kay Mila. Mila, may kailangan tayong kumpirmahin. Ano po yon? Pumapayag ka bang magpa-DNA test? Napigil ni Mila ang kanyang hininga. Nanlalamig ang dulo ng kanyang nga daliri. Inisip niyo po ba na ako si Chelina? Tumango si Don Ricardo. Nanginginig ang kanyang mga mata. Hindi pa kami sigurado. Pero ang biolin, ang peklat, ang kuwintas, lahat ay naktutugma. Tiningnan ni Mila ang kanyang kamay. Ang peklat sa likod ng kaliwang kamay niya, nakagulo ang kanyang isip. Kapag nagpa-test po ba, malalaman natin ang totoo? O, siguradong sigurado. Nag-atubili si Mila. Kinagat niya ang labi. Kung siya nga si Chelina, ano na lang ang 24 na taon ng kanyang buhay. Magkano po ang bayad sa test? Maingat na tanong ni Mila. Natigilan si Don Ricardo. Huwag mo nang alalahanin yon. Ako na ang bahala. Pero po may bayarin din po kayo sa ospital para kay senyora. Napayuko si Don Ricardo sa sinabi ni Mila. Sa totoo lang, mabigat na rin ang magastusin sa ospital. Mila, problema ko na yan. May utang pa po akong kailangang bayaran sa bahay ampunan. 30,000 pa po, humina ang boses ni Mila. Tumingin si Don Ricardo sa kanya. Namumula ang gilid ng kanyang mata. Mila, dahan-dahang sabi ni Don Ricardo, kung ikaw nga ang anak namin, ang utang na yon, ako na ang magbabayad. Naramdaman ni Mila na namumu ang luha sa kanyang mata. Yumuko siya. Sige po, magpapatest po. Ako, marahang tinapik ni Don Ricardo ang balikat ni Mila. Nanginginig din ang kanyang kamay. Kinabukasan, isinagawa ang test sa ospital. Nagbigay ng sample si Mila at ang mag-asawa.
Sabi ng doktor, lalabas ang resulta pagkatapos ng 1 linggo. Paglabas nila ng ospital, hinawakan ni Senyora ang kamay ni Mila. Mainit ito at nanginginig. Mila, anak, anuman ang lumabas sa resulta, kakampi mo kami. Malambing ang boses ni Senyora. Tumango si Mila. Tahimik ang sasakyan. Walang nagsasalita. Dumaan ang matanawin sa labas, pero walang tumitingin. Tahimik ang biyahe pauwi. Pagdating sa bahay, lalong naging mabigat ang atmosphere. Walang nagsasalita at kanya-kanya sila. Sa kanyang silid, binuksan ni Mila ang bintana, dumampi ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Makulimlim ang langit, tila uulan. Binuksan niya ang drawer at kinuha ang kuwintas. Inilagay niya ito sa palat at matagal na tinitigan. Kung ako nga si Chelina, bulong ni Mila. Nanginginig ang kanyang boses. Tok-tok! May kumatok. Pumasok si Elena. Mila, baba na tayo para makapunan. Sige, susunod ako. Nakita ni Elena ang kuwintas sa kamay ni Mila. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Nag-alala ka? Natatakot ako. Tapat na sagot ni Mila. Hinawakan ni Elena ang kamay niya. Anuman ang lumabas sa resulta, ikaw pa rin yan. Hindi magbabago yon. Tumango si Mila sa sinabi ni Elena. Nabasa ng luha ang kanyang mata. Hindi lumalabas si Mang Cesar sa kanyang silid. Nakatitik lang siya sa labas ng bintana. Huminga siya ng malalim. Sa study room, tinitignan ni Don Ricardo ang lumang litrato. Litratong nakangiting si Chelina. Sa sala, nakatitik si Senyora sa lalagyan ng biolin. Dumampi ang kanyang daliri dito. Binitiwan din agad. Ang 1 linggo ay parang 1 taon sa haba. Lumalim ang gabi. Humiga si Mila sa kama, hawak ang kuwintas. Ipinikit niya ang mata pero hindi siya dinalaw ng tok. Narinig niya ang patak ng ulan sa labas. Tumama ang malamig na ulan sa bintana. Ang tunog nito ay kasing bigat at kasing balisa ang kanyang puso. Lumipas ang 1 linggo. Sa loop ng panahong iyon, balot ng tensyon ang buong bahay. Si Mila ay naglilinis gaya ng dati. Nanginginig palagi ang kanyang makamay. Hindi rin magkatinginan ang mag-asawa. Nasa kani-kanilang silit lang sila. Si Mang Cesar naman ay hindi na kumakain at laging nakakandado sa kanyang kwarto. Lalong lumala ang kalusugan ni Senyora. Kahit uminom ng gamot, hindi nawawala ang paninikip ng kanyang dibdib. Gabi-gabi, pumupunta si Elena sa silid ni Senyora para kunin ang kanyang blood pressure. Biyernes ng hapon, tumawag ang ospital. Lumabas na raw ang resulta. Ibinaba ni Don Ricardo ang telepono. Matagal siyang nakatayo. Nanginginig ang hawak niyang cellphone. Lumabas si Senyora sa pasilyo. Tumingin ito sa kanya. Lumabas na ba ang resulta? Pause ang boses ni Don Ricardo. Nakatinginan sila ng walang imikan. Ang sandaling matagal nilang hinintay, pero ngayong dumating na takot ang nanaig. Napahawak si Senyora sa dibdib. Huminga siya ng malalim. Kailangan nating pumunta sa ospital, sabi ni Don Ricardo. Tumango si Senyora at isinwot ang kanyang kardigan. Kailangan din nating isama si Mila. Naktungo sila sa silid ni Mila. Kumatok sila. Lumabas si Mila. Maputla ang kanyang mukha, halatang puyat. Mila, tumawag na ang ospital. Sasama ka ba? Tumango si Mila. Tahimik silang sumakay sa kotse. Sa loob ng 30 minutong biyahe, tahimik ang lahat. Dumaan ang mga tanawin sa labas. Walang tumitingin. Napahawak si Senyora sa dibdib. Huminga ng malalim. Sumisikip na naman. Pero hindi siya nagsalita. Pagdating sa ospital, dinala silang doktor sa kanyang opisina. Sa ibabaw ng mesa, may isang selyadong sobre. Gusto niyo na bang malaman ang resulta? Maingat na tanong ng doktor. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Tumango siya. Binuksan ng doktor ang sobre. Kinuha ang mapapel. Dahan-dahan siyang naksalita. Base sa resulta, 99,9% kayong makatugma. Malinaw na kayo ang biological parents.
Sa sandaling iyon, napigil ang hininga ng tatlo. Tinakpan ni Senyora ang kanyang bibig. Nagsimulang tumulo ang kanyang maluha. Napahawak si Don Ricardo sa likod ng upuan. Sinusuportahan ang sarili. Nanginginig ang kanyang ngalabi. Si Mila naman ay nakayuko lang at walang imik. Nanlalamig ang dulo ng kanyang magadaliri. Tahimik na inabutan silang doktor ng tubig, pero walang kumuha. Pawi, tahimik pa rin ang sasakyan. Si Don Ricardo ang nakmamaneho. Mahigpit ang hawak sa manibela. Namumuti na ang kanyang nga buko. Si Senyora ay nakatingin sa labas, pinupunasan ang maluha, walang tigil ang pag-agos. Sa likod, nakatingin si Mila sa kanyang nakamay. Ang paklat sa likod ng kaliwang kamay, ang maliit na markang ito ang nagpapatunay ng kanyang nakaraan. Pagdating sa bahay, naghihintay si Mang Cesar sa pinto. Nakita niya ang mga itsura nila, nahulaan niya ang resulta, namutla ang kanyang mukha. Cesar, tinawag siya ni Don Ricardo. Mababa at mabigat ang boses. Pumasok ka sa sala, kailangan mo nang sabihin ang lahat. Nagtipon ang 5 tao sa sala, ang mag-asawa, si Mila, si Mang Cesar at si Elena. Mabigat ang hangin, halos hindi makahinga. Unang nagsalita si Don Ricardo. Lumabas na ang resulta. Huminga siya ng malalim. Si Mila ay ang anak naming si Chelina. Tinakpan ni Elena ang kanyang bibig. Yumuko si Mang Cesar. Nakakuyom ang kanyang magakamaw. Tumingin si Don Ricardo kay Mang Cesar. Cesar, sabihin mo na, ano ba talaga ang nangyari 20 taon na ang nakalipas? Matagal na nanahimik si Mang Cesar. Nanginginig ang kanyang kamay. Sa wakas, nagsalita siya. Patawad po, paus ang kanyang boses. Kasalanan ko po ang lahat. Huminga siya ng malalim. Noong hapon na iyon, bandang 3:00, tumutuktok ng biolin si Chelina sa sala. Tahimik siyang tinitigan ni Don Ricardo. Nagpatuloy si Mang Cesar. Nagliligpit po ako nun malapit sa pinto. Biglang may nag-doorbell. Isang delivery man. Nanginginig ang kamay ni Senyora. Ipinikit ni Mang Cesar ang mga mata. Lumabas po ako para kunin ang package. Pinapirma po ako, kaya sandali kong iniwang bukas ang gate habang pumipirma. Humina ang kanyang boses. Tumagal po iyon ng 7 minuto. Napahawak si Senyora sa dibdib. Humihingal. Pagbalik ko po, ang biolin na lang ang nasa sala, sabi ni Mang Cesar. Wala na po si Chelina. Kaya, mababang tanong ni Don Ricardo. Yumuko si Mang Cesar. Agad po akong lumabas para hanapin siya. Sa kanto po, may nakita akong isang babae na karga-karga si Chelina. Napigil ni Mila ang kanyang hininga. Ang sinasabi ni Mang Cesar ay konektado sa kanyang nakaraan. Umiyuk po si Chelina at pinapatahan siyang babae. Tumakbo po ako palapit. Lalong nanginig ang boses ni Mang Cesar. Pero akala po yata ng babae, ako ang nananakit sa bata. Sabi niya, lumabas daw po ng bahay ang bata habang umiyak at prinotektahan lang niya. Anong nangyari? Tumawag po akong pulis, sabi ni Mang Cesar. Pero nakaroon pong hindi pagkakaintindihan. Sabing babae, siya ang unang nakakita sa bata. Sabi ko naman, galing sa bahay ang bata. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng 2 kamay. Inimbestigahan ng pulis ang babae, pero walang malinaw na ebidensya. At kinagabihan, nawala na po ang babae kasama ang bata. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa sala. Tinakpan ni Don Ricardo ang kanyang mukha. Huminga siya ng malalim. Sumandal si Senyora sa sofa. Umiyak. Si Mila naman ay nakayuko. Mahigpit na hawak ang kanyang nga kamay. Bakit mo itinago yon? Nanginginih na tanong ni Don Ricardo. Lumuhod si Mang Cesar. Dahan-dahang dumampi ang kanyang matuhod sa sahig. Ang kanyang noo ay dumikit sa malamig na marmol. Patawad po, paos na sabi ni Mang Cesar. Ako po ang nakiwan ng bukas na gate. Tanging ang tunong ang kanyang pahinga ang maririnig. Ako po ang nag-alis ng tingin sa bata. Nanginginig ang kanyang nabalikat. Kasalanan ko po ang lahat. Hindi na naituloy ni Mang Cesar ang sasabihin. Hindi ko po kayang sabihin sa inyo.
Naglakad si Don Ricardo patungo sa bintana. Nanginginig ang kanyang likod. Napahawak siya sa bintana. Namuti ang kanyang nga buko sa higpit ng hawak. Tumingin si Senyora kay Mila. Si Mila ay nakayuko, umiyak. Chelina, nanginginig na tawag ni Senyora. Itinaas ni Mila ang kanyang ulo. Nagtama ang kanilang mata. Patawarin mo kami. Paus na sabi ni Senyora. Patawarin mo kami. Hindi na naituloy ni Senyora ang sasabihin. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng 2 kamay. Humagulgol siya. Ang 20 taong pangungulila at pagsisisi ay biglang bumuhos. Napasupsop siya. Mabilis siyang sinalo ni Elena. Senyora, okay lang po kayo? Hindi sumagot si Senyora. Napahawak siya sa dibdib. Humihingal. Gamot. Ang gamot. Nakmamadaling kinuha ni Elena ang gamot. Ininom ito ni Senyora gamit ang nanginginig na kamay. Lumingon din si Don Ricardo. Tumingin siya kay Mila. Pula at basa rin ang kanyang nga mata. Hindi ka namin naprotektahan, sabi ni Don Ricardo. Paus ang kanyang boses. Wala ang papa mo sa tabi mo. Dahan-dahang lumapit si Don Ricardo kay Mila at lumuhod. Ipinatong niya ang 2 kamay sa sahig. Yumuko siya, patawad. Nanginginig na sabi ni Don Ricardo, patawarin mo kami, anak. Hindi mapigil ni Mila ang pagiyak. Tila pinupunit ang kanyang puso. Ang 20 taon na pag-isa ay dumaan sa kanyang isip. Ang malamig na gabi sa bahay ampunan. Ang mga araw na mag-isa siyang pumupunta sa ospital. Ang mga panahong tiniis niya ang lahat para makabayad ng utang. Lahat ay sabay-sabay na bumalik. Ako po, hirap na nagsalita si Mila. Mahina at nanginginig ang kanyang boses. Ako po si Mila. 20 taon po akong nabuhay bilang si Mila. Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang ulo. Nakatingin siya kay Mila. Hindi po pamilyar sa akin ang pangalang Chelina. Tumango si Don Ricardo sa sinabi ni Mila. Huminga siya ng malalim. Tahimik ang sala. Ngunit sa katahimikang iyon, ang katotohanan at kalungkutang 20 taong nakabaon ay mabigat na dumadaloy. Matagal ang katahimikan sa sala. Tanging ang tunog ng orasan ang maririnig. Dahan-dahang tumayo si Don Ricardo. Umupo siya sa tabi ni Mila. Mila, hindi ko na alam kung ano ang itatawag sa iyo. Hindi may taas ni Mila ang kanyang ulo. Nanlalamig ang dulo ng kanyang madaliri. Dahan-dahang nagsalita si Senyora matapos huminga ng maluwag. Tila medyo gumaan ang kanyang pakiramdam dahil sa gamot. Mila, anak, malambing na sabi ni Senyora. Itinaas ni Mila ang kanyang ulo. Tawagin mo kami sa kung ano ang comfortable para sa iyo. Muling namuha ang luha sa mga mata ni Senyora. Ngunit hindi na niya ito pinigilan. 20 taon tayong hindi nagsama. Tumulo ang luha sa kanyang piski. Maari mo ba kaming bigyan ng pagkakataon? Maingat na tanong ni Senyora. Tumingin si Mila sa mga mata ni Senyora. Nandun ang 20 taong pangungulila. Dahan-dahang tumango si Mila. Susubukan ko po. Sa sinabing iyon, gumalaw ang kamay ni Senyora patungo sa kamay ni Mila. Dahan-dahan, maingat na parabang isang babasaging bagay. Naramdaman ni Mila ang kamay ni Senyora. Mainit ito, nanginginig, pero mainit. Ipinatong din ni Don Ricardo ang kanyang kamay sa balikat ni Mila. Nanginginig din ito. Dahan-dahan lang tayo. Mababa at malambing ang boses ni Don Ricardo. Ipinikit ni Mila ang nga mata. Tumulo ang kanyang luha. Nakaluhod pa rin si Mang Cesar. Nakayuko lang siya, nakatingin sa sahig. Mang Cesar, mahinang tawag ni Mila. Dahan-dahang itinaas ni Mang Cesar ang kanyang ulo. Pula at namamaga ang kanyang nga mata. Tumayo na po kayo. Maliit ngunit matatak ang boses ni Mila. Nanginginig na tumayo si Mang Cesar. Hindi pa pumayos ang lahat sa isip ko. Huminga ng malalim si Mila. Hindi ko pa po alam kung sino ang sisisihin, kung sino ang patatawarin. Kinagat ni Mang Cesar ang kanyang labi. Tumingin si Mila sa kanya at dahan-dahang nagsalita. Pero sigurado po akong nahirapan din kayo.
Nanginginig ang boses ni Mila. 20 taon niyo pong dinala ang bigat na yan ng mag-isa. Hindi na makapagsalita si Mang Cesar. Tinakpan niya ang kanyang mukhang 2 kamay. Nanginginig ang kanyang balikat, humihingal siya. Ang magadamdaming matagal ng kinimkim ay sumabog. Ipinatong ni Don Ricardo ang kanyang kamay sa balikat ni Mang Cesar. Cesar, mababang sabi ni Don Ricardo, biktima ka rin. Tayong lahat ay biktima ng araw na iyon. Umiling si Mang Cesar, ngunit nagpatuloy si Don Ricardo. 20 taon kang nabuhay sa pagsisisi. Panahon na para palayain mo ang sarili mo. Dahan-dahang itinaas ni Mang Cesar ang kanyang ulo. Mainit ang tingin ni Don Ricardo. Sa isang sulok, nakatayo si Elena. Pinapanood ang lahat. May namumuoring luha sa kanyang mata. Tahimik niyang kinuha ang panyo at pinunasan ang maito. Humilig si Senyora patungo kay Mila. Hinawakan niya ang 2 kamay nito. Mila, anak, baka hindi marami ang may bibigay namin sa iyo, nanginginig na sabi ni Senyora. Hindi namin may babalik ang 20 taon at hindi namin mabubura ang mapanahong mag-isa kang lumaban. Tumingin si Mila kay Senyora. Pero mula ngayon, gusto naming makasama ka, sabi ni Senyora. Kahit hindi bilang anak, okay lang, gusto lang naming makasama ka. Sa sinabi ni Senyora, uminit ang gilit ng mamata ni Mila. Sa kaibuturan ng kanyang puso, may kung anong dahan-dahang kumakalas. Dahan-dahang iginalaw ni Mila ang kanyang kamay. Mas hinikpitan niya ang hawak sa kamay ni Senyora. Gusto ko rin po kayong makasama. Mahina ngunit tiyak ang boses ni Mila. Niyakap ni Senyora si Mila. Nanigas noong una ang katawan ni Mila. Kakaibang pakiramdam. Ngunit dahan-dahan siyang nag-relax. Mainit ang yakap ni Senyora. Pumatak ang luha ni Senyora sa balikat ni Mila. Mainit at basa, niyakap din sila ni Don Ricardo. 3 silang makayakap ng tahimik. Tanging ang kanilang hininga ang maririnig. Tumutulo ang luha, pero walang pumupunas. Dahan-dahang lumipas ang oras. Unti-unting gumagaan ang hangin sa sala. Tahimik na nagdala ng tubig si Elena. Inilagay niya ito sa mesa at umatras. Dahan-dahang kumalas si Mila. Basa ng luha ang kanyang mukha. Pinunasan din ni Senyora ang kanyang mata. Tumingin siya kay Mila. Marahan niyang hinaplos ang piski nito. Napakaswerte ko at buhay pa ako, malambing na sabi ni Senyora. Tumango si Mila. Inabutan ni Don Ricardo ng tubig si Mila. Kinuha niya ang baso. Dahan-dahan niyang ininom. Ang malamig na tubig ay dumaloy sa kanyang lalamunan. Mila, maingat na sabi ni Don Ricardo, ang utang mo sa bahay ampunan, ako na ang magbabayad. Yumiling si Mila, hindi po. Ako na po, hindi. Matigas na sabi ni Don Ricardo, kung makasama tayo, hindi ka makakaroon ng ganyang utang. Tumingin siya sa mga mata ni Mila. Parang awa mo na, tanggapin mo na to. Tumingin si Mila sa mga mata ni Don Ricardo. Puno ito ng pagsusumamo. Dahan-dahang tumango si Mila. Salamat po. Dahan-dahang nagsalita si Mang Cesar. Chelina, wala akong karapatang huminging ang tawad pero. Mang Cesar, tumingin si Mila sa kanya. Kailangan po natin ng panahon. Ako po at kayo rin po. Huminga ng malalim si Mila pero hindi po ako galit sa inyo. Yumuko si Mang Cesar. Nanginginig ang kanyang balikat. Susubukang tumayo ni Senyora pero muntik matumba. Mabilis siyang sinalo ni Don Ricardo. Mahal, okay ka lang, okay lang. Epekto lang siguro ng gamot. Ngunit maputla ang mukha ni Senyora. Tumingin si Mila sa kanya. Senyora, hindi po ba kayo dapat pumunta sa ospital? Hindi, okay lang. Umiling si Senyora at muling umupo. Pero nakahawak pa rin ang kanyang kamay sa dibdib. Tinawag ni Don Ricardo si Elena. Elena, ihatid mo si Senyora sa kwarto niya. Kailangan niyang magpahinga. Inalalayan ni Elena si Senyora. Lumingon si Senyora kay Mila. Ngumiti ito ng bahagya. Mila, anak, mamaya ulit tayo mag-usap. Opo, magpahinga po kayo. Yumuko si Mila.
Habang pinapanood niyang umakyat si Senyora, sumikip ang kanyang dibdib. Umupo si Don Ricardo sa tabi ni Mila. Mila, kung gusto mong lumipat ng kwarto, sabihin mo lang. May mas malalaking kwarto sa ikalawang palapag. Hindi po, komportable po ako sa kwarto ko ngayon. Umiling si Mila. Tumango si Don Ricardo. Kung ganun, pag-isipan mo, makakapaghintay kami. Tumingin si Mila kay Don Ricardo. Mainit ang kanyang tingin. Dumating ang gabi. 4 na tao ang nasa hapagkainan. Si Don Ricardo, si Mila, si Mang Cesar at si Elena. Nagpapahinga. Si Senyora sa kanyang silid. Tahimik ang hapunan. Ngunit hindi tulad kaninang umaga. Tila mas magaan na ang hangin. Kumuhang kanin si Mila. Naalala niya ang mapakain na kinain niya mag-isa sa loob ng 20 taon. Ang triangle na kanin sa convenience store, instant noodles, tirang ulam. Ibang-iba ang hapag na ito. Inabutan ni Elena ng ulam si Mila. Yumuko si Mila at kinuha ito. Pagkatapos kumain, umakyat si Mila sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at umupo sa kama. Sa labas ng bintana, may mga bituin. Binuksan ni Mila ang bintana. Nilanghap niya ang hangin ni gabi. Sino na ako ngayon? Bulong ni Mila, si Mila at si Chelina. 2 pangalan, 2 buhay na nagsasama na. Binuksan niya ang drawer at kinuha ang kwintas. Inilagay niya ito sa palat at matagal na tinitigan. Ngayon, alam na niya ang kahulugan nito, isang koneksyon na nag-ugnay sa ina at anak. Isinuot ni Mila ang kwintas. Dumampi ang malamig na metal sa kanyang balat. Tahimik ang sala, ngunit sa katahimikang iyon, ang tunok ng dahan-dahang pagilom ng lumang sugat ay maririnig. Ang 20 taon ay sa wakas. Maingat na nagsisimulang magduktong. Lumipas ang 1 buwan. Unti-unting nagbabago ang hangin sa bahay. Nanatili si Mila sa kanyang silid sa 3 palapag. Ilang beses siyang inalok ng mag-asawa na lumipat sa mas malaking silid sa 2 palapag. Pero tumanggi si Mila, sinasabing kailangan pa niyang panahon. Mas komportable siya sa dahan-dahang pagbabago. Isang Sabado ng hapon, naklilihpit si Mila sa kanyang silid. Dumampi ang dulong ng kanyang daliri sa resibong bayad na utang mula sa bahay ampunan. Binayaran na lahat ni Don Ricardo noong nakaraang linggo. Hawak ni Mila ang resibo at matagal na tinitigan. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 6 na taon ay nawala na. Kinuha ni Mila ang kwintas. Inilagay niya ito sa palad at matagal na tinitigan. Ang maliit na pendan na hugis nota ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang kwintas na ito ang nagugnay sa kanyang nakaraan at kasalukuyan. Huminga ng malalim si Mila. Sa kaibuturan ng kanyang puso, may kung anong dahan-dahang kumakalas. Kakaiba pa rin, pero unti-unti na niyang natatanggap. Isinuot ni Mila ang kwintas. Binuksan niya ang pinto at lumabas. May narinig siyang mahinang tunok mula sa sala sa unang palapag. Dahan-dahan siyang bumaba. Sa sala, nakatayo si Senyora. Nakaupo ito sa harap ng lalagyan ng biolin at dahan-dahang binubuksan ang takip. Medyo bumubuti na ang kalusugan ni Senyora. Naghanap si Don Ricardo na mas magaling na ospital at sinimulan ang bagong treatment. Pinalitan ang gamot at kahit hindi na confine, regular siyang nagpapacheck up. Higit sa lahat, ang pagbabalik ng kanyang anak ang pinakamabisang gamot. Isang makintab na kulay kapeng biolin ang lumitaw. Dahan-dahang kinuha ni Senyora ang biolin at hinaplos. Nanginginig ang dulong kanyang madaliri. Huminto si Mila sa may pintuan ng sala. Ngumiti si Senyora nang makita siya. Mila, anak, halika rito. Dahan-dahang lumapit si Mila. Ibinigay ni Senyora ang biolin kay Mila. Pwede mo na yang tuktugin. Kinuha ni Mila ang biolin. Naramdaman niya ang pamilyar na bigat. Kinuha niya ang arko. Inilagay ang biolin sa balikat at kusang naalala ng kanyang katawan ang tamang postura. Tinuktok ni Mila ang unang nota.
Isang malambing na himig ang umaling aunaw sa sala. Ang parehong kanta na tumunok sa sala 20 taon na ang nakalipas. Ang makamay ni Mila ay gumalaw ng walang piyesa habang dumadaloy ang kanyang madaliri sa mga kuwerdas. Namasa ang kanyang mamata. Nakaupo si Senyora sa sofa, pinapanood si Mila. Tumutulo ang luha sa kanyang pisngi pero hindi niya ito pinunasan. Nakikinig lang siya sa pagtugtog ng kanyang ganak. Inilagay niya ang kamay sa kanyang dibdib. Tumitibok ang kanyang puso, hindi masakit, mainit. Lumabas si Don Ricardo mula sa study room at tahimik na tumayo sa may pintong sala. Nakasandal siya sa pader, nakapikit, nakikinig sa himig, bahagyang nanginginig ang kanyang ngalabi. Napahawak siya sa pader, huminga ng malalim. Nanginginig din ang kanyang mabalikat. Sa dulong pasilyo, nakatayo si Mang Cesar, nanonood mula sa malayo. Nakayuko siya, makadikit ang makamay. Nanginginig ang kanyang malabi. Tahimik niyang sinusuportahan si Mila. Ipinikit niya ang mga mata. Pula rin ang gilid ng kanyang mamata. Mula sa kusina, pinapanood ni Elena ang eksena, tahimik na pinupunasan ang mga luha. Ang muling pagdaloy ng musika sa bahay na ito ay nakakaantig din para sa kanya. Nagpatuloy si Mila sa pagtugtog. Sa bawat pagdaan ng arko sa mga kuwerdas, marahang nanginginig ang hangin. Dahan-dahang dumaloy ang himig. Binalot nito ang buong sala, mainit. Tahimik ang sala, ngunit sa katahimikang iyon, puno ng mainit na damdamin. Hindi kalungkutan ng nakaraan, kundi ang hiningang bagong simula. Nang patapos na ang kanta, dahan-dahang ibinaba ni Mila ang arko. Ang huling nota ay nanatili sa sala, dahan-dahang kumalat at nawala. Ibinaba ni Mila ang biolin at huminga ng malalim. Tumayo si Senyora at lumapit kay Mila. Hinawakan niya ang kamay nito. Mainit ito. Nanginginig pero mainit. Ang galing mo, ang galing-galing mo. Malambing ang boses ni Senyora. Tumango si Mila at bahagyang ngumiti. Kakaiba pa rin. Pero unti-unti na siyang nasasanay. Pumasok si Don Ricardo sa sala. Marahan niyang tinapik ang balikat ni Mila. Salamat. Nagbalik na ulit ang musika sa bahay na ito. Tumingala si Mila kay Don Ricardo. Mainit ang kanyang tingin. Dahan-dahang yumuko si Mila sa dulo ng pasilyo. Tahimik na tumalikot si Mang Cesar. Nagtungo siya sa kanyang silid. Humihinga ng malalim. Ang matagal na pasanin ay unti-unti nang gumagaan. Hindi pa niya iniisip na napatawad na siya, pero pakiramdam niya, unti-unti na siyang makakalakad pasulong. Bandang gabi, bumalik si Mila sa kanyang silid. Palubog na ang araw. Tumayo si Mila sa bintana, nakatingin sa langit. Ang pulang takip silim ay nakukulay sa kalangitan. Hinawakan ni Mila ang kuwintas sa kanyang lig. Ang pendan na hugis nota ay mainit sa kanyang nga daliri. Ngayon, ang kuwintas na ito ay hindi na lang basta isang gamit. Ito na ang mainit na koneksyon na nauugnay sa kanya at sa pamilyang ito. Huminga ng malalim si Mila. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap, pero hindi na siya nag-iisa. May mga taong kasama na siyang maglalakad. Sa sala, nakabukas ang lalagyan ng biolin. Hindi na ito simbolo ng isang bawal na bagay. Isa na itong mainit na lugar na naghihintay ng bagong simula. At sa tabi nito, magkatabing nakaupo ang mag-asawa, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanilang makamay ay natural na makahawak. Ang 20 taon ay sa wakas, musika, dahan-dahang naghihilom. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayon? Kung naantik ang inyong puso, ipakita ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Susuklian namin ito ng mas nakakaantig at masayang mga kwento. Mag-iwan din po ng mensahe para sa bida ng ating kwento sa comment section. Palagi naming sinusuportahan ang inyong buhay, manatiling malusog at punong biyaya. Ito po ang buhay na puno ng pag-asa.